by 三好奈穂のキャッチトヨタアスリート。今日キャッチするアスリートは体操フィリピン代表カルロス・ユーロ選手です。2019年の世界選手権では体操で東南アジア初となる金メダルを獲得。得意の床での快挙でした。東京オリンピックでは跳馬で4位入賞。直後の世界選手権では金メダル。パリでは床と跳馬で金メダルを狙うカルロス・ユーロのロードトゥーパリ。Ang nagustuhan ko sa larong gymnastics ay patuloy kong nadidiskubre at natututunan na makilala ang sarili ko sa bawat proseso. Hindi lang naman about sa pagsali ng mga kompetisyon at manalo ng mga medals. Para sa akin, makilala ang sarili at malaman ang purpose sa buhay at sa larong to. Masasabi kong hinubog ng gymnastics ang pagkatao ko. Nag-start ako mahilig mag-tumbling nung 7 years old ako at sa playground kami nag-start ng mga pinsan at mga kaibigan. Then one time may nagsabi sa amin na bakit hindi daw kami sumali ng gymnastics. After nun, sinamahan kami ng lolo ko na magpunta sa training center at doon ko talaga na kita na ganun pala yung gymnastics. Namangha ako at napabilib sa mga atleta na nandun at doon na ako nagsimula na ma-in-love sa gymnastics. Bilang atleta, ang pinaka-challenging para sa akin ay yung pakikipaglaban ko sa sarili ko. Para sa akin, ibali nang matalo ako sa kompetisyon, wag lang sa sarili ko. Importante rin para sa akin na mas maging mabuting individual at atleta sa pang-araw-araw na buhay. Unang nagbibigay motibasyon sa akin ay si God na pinagkalooban ako ng lakas at talento sa larangan ito. Pangalawa, ang tatay ko, ang partner ko at ang kanyang pamilya na palagi nakasubaybay at suporta sa lahat ng mga ginagawa ko. Sa team, sa coach, sa therapist ko, at sa aming presidente ng Gymnastics Association na palagi nandyan sa likod ko. Panghuli ay yung mga taong sumusuporta at nagdarasal sa journey ko na to. Pag wala akong competition at training, mahilig akong matulog ng marami, kumain ng kung anong gusto ko at alagaan yung sarili. Nag-enjoy din ako mag-shopping, manood ng movies, K-drama, and anime. At higit sa lahat, paglaanan ng oras yung mga mahal ko sa buhay at makipag-bonding sa kanila. Ang sentro ng goal ko ngayon taon ay maipakita ang pinaghirapan at pinagtrabahuan ko sa training sa darating na 2024 Paris Olympics. Ipinagdarasal ko na makamit ko ang pangarap at ekspektasyon na nilagay ko sa sarili ko. 勝ち負けよりもプロセスを大切にする。この若さでなかなかできないことです。人間力の高さを感じました。ユーロ選手、実は16歳から親元を離れ、日本人コーチのもと7年間日本を拠点に練習を行っていたこともあるんです。日本にとてもゆかりのある選手で、さらに応援したくなります。日本で鍛えた技で頂点を目指す彼のキャッチは、人間力も兼ね備えたフィリピンが誇る床と跳馬のスペシャリスト、カルロス・ユーロ。